Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Stella. So ngayon ay gagawa tayo ng collective love reading. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po, and also kung gusto niyo magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook, La Stella Micaela Tarot, o kaya nasa description box below, okay? Thank you! Okay, simulan na natin ang collective love reading. Ano makikita natin sa ating collective? Oops. Okay. Okay, sa nakikita ko dito, dalawang tao yung tinitignan mo. Isa, maybe kasama mo siya sa work, or nagtatravel kayo parehas. Or maybe yung person mo may pinagseselosan na isang lalaki. Sa ka-work mo, katrabaho mo, ganyan. And meron pa sa yung nagkakagustong bata. Mas bata sa'yo, I mean. Alam mo yun, baka, or kababata mo, ganyan. So, yun yung nasa sense ko. Yung isa, financially stable. Yung isa naman is like, medyo tahimik lang. At saka nag-explore pa tong tao na to. So, parang naguguluhan kasi nung pipiliin mo, ganyan. So, ayun. Tingnan natin. Tingnan natin yung energy ng person mo. Isipin mo yung person mo, okay? Pasensya na. May pamangkin ko. Isipin mo yung person mo. Okay, tignan natin ang energy ng person mo. Oops, ayan. So, itong person mo, hardworking. So, kung sa relationship nyo, invested talaga to sa relationship nyo. Gusto niya talagang pagtrabahuhan tong relationship nyo. I-work out, ganun. So, ayan. Busy din siya sa work. Parang workaholic, ganyan. Masyadong masipag yung person mo. Energy ng person mo. Oops. Ayan. Wait lang. Hindi siya kasi. Energy ng person. Okay. So, sa nakikita ko dito is, yung person mo parang sobrang laki ng, parang, na, yung future nyo, parang maganda yung inaay niya sa future nyo. Parang gusto niya maganda yung future nyo. So, kaya siya baka nag-work hard. Kasi parang gusto niya may bigay niya sa'yo lahat ng gusto mo. Ganun. Parang gusto niya maging good provider. Tsaka hoping siya na maging successful siya para sa inyo in the future. Ganun. Yun yung nasa sense ko. So, ibibigay niya sa'yo lahat. Parang ibibigay niya sa'yo lahat ng ang universe sa mga between. Parang mga ganun. Ayan, tinapan natin. See? So, kahit maraming tukso na lumalapit sa kanya, ikaw pa rin ang gusto niya. Parang dinededma niya yung mga nagkakagusto sa kanya. Kasi nakikita ko maraming tukso. Pero ikaw pa rin ang pinagdadasal nito. Ikaw yung gusto niya eh. So, tingnan pa natin. Intentions ng person. Let's see. Okay. So, ayan. So, ang gusto na talaga ng person mo dito sa'yo ay new beginning. Parang may gusto siyang baguhin sa connection nyo. Like, new path. And parang siya, yung isip niya, parang, iniisip niya kung saan ba magsisimula, ganun. Basta nafe-feel ko gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa, ganun. Oops. Okay, madami. Hindi yan. Let's see. Intention sa ng person mo. See? Mahal na mahal ka nitong person mo.
At para sa kanya, ikaw na talaga ang the one. And gusto ka na nitong pakasalan. Gusto na niya na ng long-term commitment sa'yo. And yun naman yung nasa sense ko. And parehas kayo nagmamahalan. Ganun. Passionate kayo sa isa't isa. Yung connection nyo sobrang deep. Yung para bang hindi nyo na-feel sa ibang tao kahit nagkaroon kayo or ng ex or nag-meet kayo ulit. Parang sa isa't isa nyo lang na-feel yun. At siya yung feeling ko na mas ano sa'yo. Mas nagmamahal. Ganun. See? Pagtatrabahuhan nyo talaga tong connection yung dalawa eh. And yung intention niya talaga sa'yo is willing niya i-work out. Tapos parang may mga kinakausap siya na kaibigan, na parang tulungan siya, paano siya magiging stable, ganun, or anong gagawin niya sa connection nyo. Baka makamaya biglang mag-propose to sa'yo. See? Mahal na mahal kita tong taong to. At sobrang passionate siya sa'yo. And talagang, wait, lang, tinanong. Baka hindi nyo kita, sorry. See, mahal na mahal ka nitong person mo. And sobrang passionate siya sa'yo. Tsaka nagpapaka-ano siya eh, nagpapaka-strong sa connection nyo. Like, talagang gagawin niya yung lahat. Baka may nakikita din ako ditong travel. Baka malayo yung person mo, or nag-work siya sa ship, or basta malapit sa dagat, ganun. And talagang pupuntahan ka nito. Mahal ka niyan. Hindi na pa natin. See? Natatakot siya. Natatakot siya na, alam mo yun, parang tinatago niya yung nararamdaman niyang totoo sa'yo. Ganon. And, siguro, iniisip niya, parang feeling ko galing to sa bad breakup. Like, yung past niya is, parang may trauma ako na feel, ganon. So, tignan natin sa side mo. Energy mo naman, okay? Energy mo. Energy mo. Energy mo. Okay, so, ayan, Ace of Swords. So, ikaw, nakikita ko dito, gusto mo talagang maayos yung communication nyo. Parang may gusto ka i-communicate sa kanya. Baka may matanggap ka na communication from here, or ikaw yung makipag-communicate sa kanya. Tsaka may nakikita din ako ditong travel. Baka nga puntahan ka nito, or ikaw yung pumunta, ganun. So, parang, ayan, communication yung nakikita ko. Oh, ayan. So, may celebration na mangyayari sa inyong dalawa. So, baka sa pagkikita nyo, oh my God, baka mag-propose na sa yung person mo dyan. Pag nagkita na kayo. Kasi magiging masaya kayo dito eh. May nakikita akong celebration, ganun. So, tingnan pa natin. Energy mo. Okay, so tingnan pa natin. Sorry guys, naputol. Tingnan pa natin. Okay, energy mo. Nine of Swords. So, see, ikaw, hindi ka na, parang hindi ka makatulog dito. Gusto mo na ba siya makita? Or nag-overthink ka sa connection nyo? So, parang, ayun nga, hindi ka makatulog, nag-overthink ka sa connection mo. Ano ba, excited ka ba? Or, bakit ba nag-overthink ka sa connection nyo? Tingnan natin kung ba't ka nag-overthink. Tingnan natin, intentions mo sa person mo. Dahil baka siguro dalawang tayo pinagpipilian mo. So, ayan. So, see, pares din kayo ng energy ng person mo. Gusto mo talaga na, pinagdadasal mo rin tong connection nyo. Siguro, hindi ka pa din masyadong sigurado sa connection nyo. Pero, alam mo yun, huwag ka mag-alala kasi mag-pray ka lang daw kasi marami sa yung mag-guide. Alam mo yun, parang feeling ko kung sino may divinely guided. Marami kang angels, ganon. So, hoping ka na paliwanagan ka ni universe or kay Lord, ganon. Parang gusto mo na din to eh. Naguguluhan ka ba? Sino pipiliin mo? Magandang pa natin. See? Page of Cups. So, feeling ko, pipiliin mo yung lalaki na, or babae na, yung mahal mo talaga, kung saan ka magiging masaya, or kung hindi ka man namimili sa dalawang tao, parang pinag-iisipan mong mabuti kung
siya na ba talaga? Ganon. Like, nagninilay-nilay ka. Parang naninigurado ka sa connection kasi ayaw mo na magkamali, ayaw mong masaktan, ganon. Parang pinoprotektahan mo yung sarili mo. Ayan, ganon. Yan ba natin? See? Parang feeling ko ikaw yung nagdadalawang isip dito sa connection nyo. So, ang advice ko sa'yo, kailangan mong pag-isipan ng mabuti kasi huwag ka magdadal sa pagbugso ng damdamin. Kasi parang yung person mo sigurado na sa'yo. Or, ikaw, parang nadadalawang isip ka pa ganun. Yan natin. Ayaw mo bang matali? Ganun. Parang hindi ka pa ready sa kasal or long-term commitment. Actions mo. See? Ayan, parehas ka na energy. Mahal mo naman din siya. Siguro naguguluhan ka lang. Hindi ka palang ready sa commitment. Ayan. Mahal mo siya eh. Parang, mahal yung isa't isa. Parehas ka na energy. See, feeling ko dalawang tao yung tinitignan mo. Ganyan. So, piliin mo na lang kung sino yung, alam mo, feeling ko, pipiliin mo yung tao nagmamahal talaga sa'yo at kayang i-provide yung mga kailangan mo, tsaka financially stable. Alam mo yun, hindi sa nagiging materialistic ka, pero sa panahon ngayon, kailangan yung kayang i-provide yung mga needs mo or magiging future anak ninyo. Alam mo yun, kailangan talaga financially stable na tayong lahat. See? Oh, yan. So, dalawang tao talaga yung pinagpipilian mo dito. So, ayan, yun yan, Wheel of Fortune. Pero feeling ko, pipiliin mo rin naman yung taong makakapagpasaya sa'yo. Tsaka, okay, mag-ingat ka lang kasi may nakikita kong panghihinayang dito. So, mag-ingat ka sa pagpili mo kung sino yung pipiliin mo para hindi ka magsisi sa huli. Okay? So, dalawang tao talaga yung tinitignan mo dito. Tingnan natin tingnan natin kung anong possible outcome nitong energy. So, itong energy ng kabila, ng person mo, it's either sa dalawang taong tinitingnan mo. So, mag-ingat ka lang kasi kung ipipili mo siguraduhin mo totoo sa'yo at baka mamaya punong-puno ng kasinungalingan. Ganon. Tingnan natin. See, pagdadasal mo to eh. And, may babalansehin ka dito. Like, Lord, tulungan nyo ako. Universe, tulungan mo ako sino yung pipiliin mo. Ganun. Okay, so, alam mo ang pipiliin mo kung sino yung financially stable. Hindi lang love. Kasi totoo naman, hindi lang pagmamahal lang yung tumatakbo sa relationship. Ayun. So, ayaw mo ng toxic na person. And, ayun, feeling ko pipiliin mo yung financially stable. So, ingat ka lang. Basta, piliin mo yung hindi toxic, hindi yung nakaka-stress, ganun. So, may stress ka din talaga dito sa pag-iisip kung sino pipiliin mo. But, feeling ko nga, yun nga, yung mas may financially stable at good provider. So, tingnan natin, anong possible message sa'yo ng person mo. Possible message mo. See, I hope that you can forgive me one day. So, ayan. So, ano ba to? Nag-away ba kayo? At gusto niyo humingi ng kapatawaran? O ex mo to? Or baka mamaya new person or ex mo tong pinagpipilian mo. So, kung para sa akin, yung bago, kasi yung ex mo sasaktan ka na. O, mahal ka niyan. Mahal na mahal ka niyan. Kung di man kayo nag-uusap ngayon, mahal ka niyan. See? Ayan, so nakikita ko nga na yung baka nga ex or bagong tao to. So nakikita ko dito na isa dito sa tao na pinagpipilian mo ay nagsinungaling sa'yo. So, yun nga sabi ko kanina na siguraduhin mo na yung taong pipiliin mo yung totoo sa'yo, yung hindi nagsisinungaling, ganyan. Kasi mahirap na, alam mo yun. So tingnan pa natin ang advice ng universe.
Okay, embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. See, ang sinasabi dito, ipagdasal mo kung saan ka talaga magiging masaya. Parang sabihin mo, i-guide ka kung sino yung pipiliin mo na, alam mo yon na siya na dapat, at kung magiging masaya ka ba sa taong to, ganun. So, yun yung sinasabi dito. Expand your horizon. So, wag kang matakot. Kung sino yung pipiliin mo kasi, alam mo yun, madami pa dyan. So, ngayon, isip ka ng tanong. Tingnan natin kung ano yung possible na sagot sa'yo. Tanong ka. Trust. See? Trust the universe. Trust in the Lord. So, i-trust, feeling ko isipin mo dito din yung puso mo, wag lang, i-balancehin mo, puso at ulo. Ganyan. So, manalig ka lang daw kung ano ibibigay sa'yo ng universe. Kasi everything happens for a reason naman eh. So, ayun. Kasi naniniwala din kasi ako sa fate and destiny. So, kahit anong decision gawin natin sa buhay natin, mag-end up tayo sa tao or sa sitwasyon na kung anong nararapat sa atin. Guys, nakalimutan ko to. So, okay. Isa pang advice. Okay? Isa pang advice. Step out of your comfort zone and try something new. See, feeling ko dito, ang sinasabi dito na kalimutan mo na yung ex mo and piliin mo na yung bago. Kasi feeling ko itong bago, ito yung financially stable and mapapasaya ka. I mean, hindi ko sinasabi maging mukhang pera kayo, pero sa panahon ngayon, gano'n na eh. Ayun. So, ayan. O kaya mag-try ka ng mga bagong new hobbies. Kung nahihirapan ka pagpili, wag mo muna isipin tong love life mo. And, ayan. So, isipin mo din yung sarili mo. Huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Okay? So, ayun lang naman. Maraming salamat po. And tomorrow ulit. God bless. Bye-bye.